Sound check, 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 check. Sound check. Hello. Check, check. 1, 2, 3. Check, check, check. Hello. Hello. Yun, morning po. Good morning. Magandang umaga po sa ating pong lahat. Happy Friend Day. Happy Friend Day. Lungkot nyo naman po. Yan, welcome po sa Baptist Bible Church Santa Mesa. Welcome po sa mga visitor po natin. Kaway-kaway naman dyan. Kaway-kaway. Yan, good morning po sa inyong lahat. Since our today we are celebrating our Friend Day, so yung magiging topic po natin is about Friend Day po. So bago po tayo mag-proceed, kung tatanungin ko kayo, paano nyo mailalarawan ang iyong mga kaibigan? Kayo ba ay may mga kaibigan? Kasama nyo yung mga kaibigan nyo? Baka mamaya hindi nyo kaibigan yung katabi nyo. No, kung ilalarawan po natin, usually pag nilalarawan po natin yung mga kaibigan po natin, sometimes we say that they are our friend when we know them. Tama? Kung kilala natin yung isang tao, kung minsan yun yung mga kaibigan po natin. Kilala niya yung, kahit yung sikreto mo, kilala ka. Yung natatago mong sikreto, alam ng kaibigan mo. And siyempre, what is a friend? A friend is someone who love you. Siyempre, mahal ka. Hindi lang alam yung bawat sa'yo, kung ano meron ka, kundi mahal ka rin niya. O kaya, ang isang kaibigan din po ay masasabi natin kung ano yung gusto niya, gusto mo din. Minsan, di ba, yung mga kaibigan natin, nag-share tayo kung ano yung common na meron po tayo and what he like or she like, ganun din po yung gusto po natin. And also, kung ilalarawan po natin yung mga kaibigan po natin, minsan masasabi po natin na kaibigan po natin sila dahil gusto nila tayong protektahan, pinoprotektahan nila tayo. Another thing is, friends makes you happy. Diba? Pinapatawa ka, ini-encourage ka. In terms of problems, ay nandyan sila lagi. Hindi ka iniiwan. Kaibigan din, maaaring sabihin natin, loyal, honest, at kung minsan, mga napupunan sa'yo is yung mga magagandang bagay. Siyempre, kinokorek ka din kung wrong ka. At higit sa lahat, when we describe or illustrate our friend is interested in your spiritual being. Interesado po sila kung ano yung katayuan ninyo spiritually. And we praise God na yung kaibigan ninyo or teacher ninyo ay inimbitahan po kayo dito sa simbahan. Kasi they care about your spiritual being. Kung ano yung katayuan ninyo sa Panginoon. Kayo ba ay kaibigan ng Panginoon o kayo ba ay kaaway ng Panginoon? Kaya nandito po tayo ngayon upang pag-aralan po yung mga bagay po na yan. Ang makikita natin sa sarili po natin, ako ba ay kaaway ng Panginoon o kaibigan ng Panginoon? So tayo po ay tumayo pong lahat mga kapatid, and let's open our Bible to Romans chapter 5. Romans chapter 5. Start po tayo sa verse 8. Romans chapter 5, verse 8. Nandiyan na po ba kayong lahat? Sabi po dito, basahin po natin hanggang verse 11. Sabi po dito, but God commended or showed or proved His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. For much more than being now justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. For if, when we were enemies, look at that word mga kapatid, enemies, noon tayo ay kaaway ng Diyos. We were reconciled to God by the death of His Son, much more being reconciled,
we shall be saved by his life. And not only so, but we also joy in God through our Lord Jesus Christ, by whom we have now received the atonement. Tayo po ay manalangin. Mapagpalad dakila naming Diyos, muli Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa araw po muli na ito, na kami po ay inyo pong ginising sa aming pagkakatulog, pinotrektahan mo kami throughout the night at dinala niyo po kami dito sa inyong bahay-sambahan upang purihin ka, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan at mag-aaral po kami ng salita. Dalangin po namin, Panginoon, sa aming kalagitnaan, meron pang hindi nakakakilala personally kay Jesus Christ, ay dalangin po namin, Panginoon, ng banal na Espiritu ay mag-convict sa tao po na yan, ma-realize na siya ay makasalanan at kailangan niya po ng tagapagligtas at wala pong iba kundi kay Hesus Kristo lamang. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming pong pagkakasala. Ito lahat aming dinadalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sige po, maaari na po kayo umupo, mga kapatid. Kung tatanungin ko po kayo kung ano yung gusto nyong maaaring na kaibigan, so, minsan iniisip natin na gusto natin maging kaibigan yung isang mabuting tao. Diba? Gusto natin makaibigan yung mabuting tao. Kung minsan gusto natin maging kaibigan ang mga mayayaman. Diba? Kung minsan gusto din natin na pinapangarap natin na maging kaibigan ng kasama ng maging kaibigan ito kasi napakaganda niya, napakagwapo. Gusto ko na ako din ay maging kaibigan niya upang mapabilang din ako sa mga grupo na gwapo o maganda. Minsan, ganyan po yung iniisip po natin, no? Kung minsan, pinapangarap din natin, sana maging kaibigan ko ito kasi napakatalino niya sa klase. Mali na yung intention, sabihin, mangungopya ako pagka naging kaibigan. Mali na. Minsan iniisip po natin, gusto po natin na maging kaibigan yung mga prominenteng tao gaya ng may mga posisyon sa government natin o kung minsan pinapangarap natin maging kaibigan yung mga sikat na artista. 'Di ba? O kaya minsan pinapangarap natin na sana maging kaibigan ko si King ganito o si Queen ganito, Queen Elizabeth or King whatsoever. Pero alam nyo pa, mga kapatid, kung ito yung mga pinapangarap natin sa buhay bilang maging kaibigan, alalahanin po natin na may mas dakila pang kaibigan na sana ay maging kaibigan natin. At wala pong iba kundi ang ating Diyos. Kaibigan, ang Diyos, yun yung pinakadakilang kaibigan na meron po tayo. Kundi ang Diyos lamang. Siya yung pinakadakila. Kung meron kayong desire na gustong maging kaibigan, sana ang desire ninyo ay maging kaibigan ng Diyos. Kasi binasa po natin kanina sa Romans chapter 5 verse 10, sabi po dito, "For if when we were enemies, kaaway pala tayo ng Diyos." Sabi niya dito, si Apostle Paul, sabi niya, kaaway natin noon ang Diyos. Bakit nga ba naging kaaway ng tao ang Diyos? Naisip niyo na ba yan? Bakit naging kaaway kaya tayo ng Diyos? Naging kaaway po tayo ng Diyos dahil po sa ating mga kasalanan. Alam niyo, si Adan at saka si Eva, ang Diyos ay nandun sa kanila, nakikipag-usap, kasama nila, God is walking with them, sabi po sa Biblia. Pero dumating ang araw na kung saan inutos ng Panginoon na huwag kakainin yung prutas na nagbibigay ng knowledge of good and evil, pero dinisobey nila. And that is sin. Kasalanan. Merong kasalanan ang tao, kaya naging kaaway natin ang Diyos. Ang Diyos na ay pinalaya si Adan at saka si Eva sa Garden of Eden, and throughout the history, mga kapatid, sa Old Testament, makikita natin yung mga tao po doon ay hindi perpekto. Kaaway po nila ang Diyos dahil po sa kasalanan. At sinabi po sa verse muli, sabi dito, "For if when we were enemies, we are enemies of God because of our sin." Dahil sa ating mga kasalanan, mga kapatid, tayo ay enemy ng Panginoon, kaaway ng Panginoon. Ngayon, tatanungin ko po sa inyo, kayo po ba ay nagkasala sa Diyos?
Mga visitor, kayo ba ay nagkasala sa Panginoon? Alam niyo ba sinasabi ng Biblia that we are enemies of God dahil tayo ay lahat ay nagkasala sa Panginoon. There is none, sabi ng Biblia, there is none righteous, no not one. So ibig sabihin, kaaway tayo ng Panginoon dahil ang Diyos ay banal at ayaw niya ng kasalanan. Ayaw ng Panginoon kasalanan and He hated sin. Pero makikita po natin sa Old Testament, mga kapatid, that we have a God of grace. Kahit ang Diyos kaaway natin, kahit ang Diyos during that time, mga kapatid, even in our time, kahit tayo ay magkakasala, pinapakita pa rin ng grace ng Panginoon sa atin. And He offered us to forgive our sins. Alam niyo po ba yon? Na nag-o-offer ng Panginoon na tayo ay Kanyang papatawarin sa ating mga kasalanan. At hindi lang po yan, mga kapatid. God offered us the opportunity to forgive sin, but also to call His Son. Gusto niyo ba tawagin kayo ng Diyos na aking anak? Ang ganda ng intimate na relationship, hindi lang kaibigan, kundi gusto ng Diyos na tayo ay Kanyang maging anak. At hindi lang po yan, mga kapatid. Hindi lang tayo ililigtas sa ating mga kasalanan, hindi lang po tawaging maging anak, kundi opportunity din na tawaging kaibigan ng Diyos. Naging maganda. Ito po yung ino-offer ng Panginoon po sa atin. If we will going to repent, we recognize that we are sinner and we ask God for forgiveness at we will going to put our faith in the Lord Jesus Christ. Diyan, kung tayo ay tatanggap sa Panginoon, mananampalataya tayo sa Kanya na Siya ay nailamatay para sa ating mga kasalanan na ilibing at mamuhay magmuli, meron po tayong kapatawaran sa kasalanan, tayo ay tatawagin ng Diyos na Kanyang mga anak at mga kaibigan. And the Bible tells, mga kapatid, that even Abraham was called friend of God. In 2 Chronicles chapter 20 verse 7, when Jehoshaphat prayed to the Lord and he recognized and he said, Abraham, thy friend. Diba? And also in Isaiah chapter 41 verse 8, sabi po dito, makikita po natin that God, He Himself called Abraham as His friend. Ganda ng opportunity kung ang Diyos tatawagin kang ikaw ay kaibigan ng Diyos. And even in James chapter 2, punta po tayo sa James chapter 2. In James chapter 2, verse 23, sabi po dito, and the scriptures was fulfilled which said, Abraham believed God. Abraham believed God. At sinabi po dito, and it was imputed unto him for righteousness. At sinabi po dito, and he was called the friend of God. Rin po ninyo, ang Diyos mismo ay tumawag sa kanyang kaibigan dahil ang kanyang mga kasalanan ay pinatawad na ng Panginoon at nung tumingin ang Diyos kay Abraham dahil nananampalataya siya kay Diyos, meron na siyang katuwiran, wala siyang kasalanan sa harapan po ng Diyos. And even the earthly ministries of our Lord Jesus Christ. In Matthew chapter 11 verse 19, He was on occasion called a friend of publicans and sinners. And also, the Lord Jesus Christ in John chapter 15 verse 15. Punta po tayo doon. John chapter 15 verse 15. Sabi po dito ng ating pong Panginoong Yesus sa kanyang mga disipulo, sabi niya, henceforth I call you not servant, for the servant knoweth not what his Lord doeth. But as I have called you friends, for all things that I have heard of my Father, I have made known unto you. The Lord Jesus Christ, when He is here on earth, mga kapatid, tinawag niya yung mga disipulo po niya na kanyang mga kaibigan.
Another thing, mga kapatid, Apostle Paul tell us more about God's desire for friend when we explained that Jesus' death on Calvary was not a word at enmity with God would respond to His love and salvation and become His friends. In 2 Corinthians, mga kapatid, 2 Corinthians chapter 5. 2 Corinthians chapter 5, verse 19. Sabi po dito, to wit, that God was in Christ, reconciling the world unto Himself, not imputing their trespasses unto them, and hath committed unto us the word of reconciliation, o pagkakasundo, mga kapatid. Now then, we are ambassador of Christ. As though God did beseech you by us, we pray you in Christ instead. Be ye reconciled to God. Kasi kaaway natin ang Panginoon, wala pong reconciliation. Pero dahil kay Kristo, meron po tayong pagkakasundo. Naging maayos na po yung relasyon po natin. At sinabi po sa verse 21, for He hath made Him to be sin for us, the Lord Jesus Christ. Siya po yung parang inari na ng makasalanan ng Diyos dahil po sa mga kasalanan na meron po tayo. Kahit wala po siyang kasalanan. Who knew no sin, that we might be made the righteousness of God. Napakadakilaw po yung offer ng Panginoon po sa atin na maging kaibigan. Nanawa ay magkasundo po tayo nung pinadala po niya ng kanyang anak at wala pong iba kundi ang ating pong Panginoong Yesus. Nang siya yung namatay para sa atin, siya yung nailibing at nabuhay magmuli. At meron na pong ino-offer ng Panginoon na gusto niya tayong maging kaibigan. Ino-offer ng Panginoon na tayo po ay makapag-reconcile po sa Kanya, maging mapatawad po ang ating mga kasalanan, and opportunity to be called sons of God, mga kapatid. At dapat po ito ay maging seryoso po tayo dito. Maaring tatawa-tawa lang po kayo o maaring lumilipad yung mga isip, pero seryoso ang Diyos. Kung hindi ka kaibigan ng Diyos, kung hindi ka anak ng Diyos, ikaw ay mapaparusahan. Sabi po sa Biblia, Matthew chapter 7. Kaya kailangan po natin seryosohin po ito, yung salita ng Panginoon. Kasi kung hindi po tayo kaibigan, may malaki po tayong problema sa hinaharap, mga kapatid. Matthew chapter 7, verse 23. Sabi po dito, ang Panginoong Jesus mismo ang nagsasalita. Kasi pag tayo po ay namatay, tayo po ay haharap sa Diyos. At sabi po dito sa banal na kasulatan ng Panginoon, sa Matthew chapter 7, verse 23, and then will I profess unto them, I never knew you. Biruin nyo, kung haharap kayo sa Panginoon, sasabihin ng Panginoon, hindi kita kilala. Sino ka ba? Kung haharap kayo sa Panginoon, when you die, ang judgment ay nasa Panginoon. At harap ka, sasabihin mo sa Panginoon, Panginoon, mabait naman po ako eh. Panginoon, pumupunta naman ako sa church. Pero alam nyo ba, hindi po yan yung paraan kung para tayo po ay maligtas. Ang paraan lamang po na maligtas na binabagay ng Panginoon ay wala pong iba kundi sa pananampalataya sa Panginoon. Kaya dito, humarap ang tao sa Diyos, kay Hesus Kristo, at sabi ng Panginoon, I never knew you. Depart from me. Umalis ka sa aking harapan. You that work iniquity. So kailangan po natin seryosohin. Kailangan po natin na nawa po ay masigurado po natin personally na tayo po ay ligtas. Personally, ma-recognize po natin na tayo po ay kaibigan ng Diyos, tayo po ay anak ng Diyos. Kung hindi, pag tayo po ay haharap sa Panginoon, I never knew you, depart from me. Sasabihin sa iyo ng Panginoon po yan. Now, that is the greatest opportunity na binibigay ng Diyos sa tao. Pangalawa, mga kapatid, is what is a friend of God? Kung sasabihin po natin, kaibigan ko ang Diyos, dapat meron po kayo yung mga qualities po na ito. Just like Abraham, just like what I said, he was called 3 times friend of God sa salita ng Panginoon. So what is a friend of God?
A friend of God knows Him personally. Hindi mo pwedeng sabihin, ay si nanay naman, nag-church, tumanggap naman sa Panginoon, si tatay. Ako din, ako naman, ligtas naman na ako, kasi si nanay, tatay, tinanggap naman sa Jesucristo. Pero hindi po ganun, mga kapatid. A friend of God knows Him personally. Just like Abraham, and he know God. Si Abraham, alam niya po ang Diyos. Kilala po niya ang Diyos. And we know in the scripture in Genesis chapter 12, God is speaking to Abraham. And in Genesis chapter 12, mga kapatid, yung promise ng Panginoon, yung covenant, biruin ninyo, friendship between God and Abraham, ay nakikipag-usap ang Diyos sa kanya at sinasabi po niya yung kanyang yung promise ng Panginoon kay Abraham to be a great nation, his name will be great, he will be blessed. And we know, mga kapatid, that Abraham is indeed knows God personally. May personal na relasyon si Abraham. And the Bible says he believed God. Meron siyang pananampalataya po sa Diyos. At dito, maaari natin sabihin, ang Diyos ba is still just like Abraham na nakikipag-usap ang Diyos? Of course, yung scenario is different thing, pero alam po natin that still we can know God today. Maaalam po rin po natin ang Diyos sa ngayon. Paano natin malalaman, mga kapatid? Alam po natin yung verse po na ito sa John 3:16. Sabi po sa John 3:16, "For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life." We can still know the love of God. We can still know God, mga kapatid. How? Because He sent His only begotten Son. And we know that Christ died for our sins. In 1 John also. In 1 John, mga kapatid. First John chapter 4 verse 9. Sabi po dito, "In this was manifested," again, it showed or proved the love of God toward us, because that God sent His only begotten Son into the world that we might live through Him, mga kapatid. At yan po yung pag-ibig ng Diyos sa atin, at alam po natin yon. Alam po natin yon, mga kapatid, na tayo ay mahal ng Diyos. Now, when a person trusts or put his faith or believe in the Lord Jesus Christ as his own personal Savior, he or she is immediately changed from a one who knows God intellectually lang to a person who knows God personally. Hindi lang po sa utak po yan, kundi sa sarili mo, personally ay kilala mo ang Diyos. Kilala mo ang Diyos, na ang Diyos ay mapagmahal sa atin at binigay niya ang kanyang anak na si Jesus para sa ganun po, mga kapatid, ay maligtas po tayo. So what is a friend of God? Friend of God knows Him personally. May personal na relasyon. Pangalawa is a friend of God, love God. We know that Abraham saw the love of God. Therefore, mga kapatid, Abraham loved God and demonstrated that kind of love by obedience, by serving Him. Kung mahal mo ang Diyos, ikaw ay sumusunod, pinaglilingkuran mo ang Diyos. Ngayon, kaibigan ba tayo ng Diyos? Tayo ba ay naglilingkod sa Kanya? Tayo ba ay ino-obey yung salita ng Diyos? Kung ginagawa po natin yan, mga kapatid, tayo po ay kaibigan ng Diyos, mga kapatid. Bigyan ko po kayo ng illustration. May dalawang mag-asawa. May mag-asawa, kay lalaki at saka babae. One time nagdi-dinner po sila. Yung lalaki, sabi po niya sa kanyang asawa, "I love you so much." Tapos, and he started singing. Hindi ko alam kung ano yung lyrics niyang kinakanta, but is singing about love.
After kumanta yung lalaki, sabi ng babae, after niya marinig yung kanta at sabi niya, mahal kita, sabi ng babae, oh, you really love me? Can you wash the dishes? Sabi ng asawang babae, sige nga, maghugas ka nga ng pinggan after namin kumain. Pero minsan mga kapatid, kung mahal po natin ng Panginoon, we will do more than saying that we love Him. Hindi lang sasabihin natin na mahal po natin ang Diyos, hindi lang natin kumakanta about sa pag-ibig ng Diyos, kundi tayo din sana ay sumusunod sa Panginoon. Obedience, let's serve God. Sabi nga ng Panginoon dito sa John chapter 14 verse 15, if you love me, keep my commandment. Kung tayo na ay ligtas, kung tayo na mga kapatid ay kaibigan ng Panginoon ng Diyos, kayo ay anak ng Diyos, nais ng Panginoon na tayo po ay sumunod sa kanyang pinag-uutos, mga kapatid. So what is a friend of God? Not only a friend of God knows Him personally, but also love God. And another thing, mga kapatid, a friend of God is interested in the things of God. Interesado pagdating sa Diyos. Kayo ba ay interesadong pumunta sa simbahan? Kasi yun ang nais ng Panginoon sa atin. Kayo ba mga visitor natin ay pumupunta ng simbahan every Sunday? Alam nyo ba gusto ng Diyos na nasa simbahan po kayo every Sunday? That is the Lord's Day. Yan ang interesado ng Panginoon. Nais niya yung kanyang mga anak, nais niya ng lahat ng tao ay pumunta sa simbahan upang worshipin siya, upang sambahin siya, mag-aral sa kanyang salita. Pero ang ginagawa po natin minsan, we are not interested of going to church. Ano po yung ginagawa po natin? Mas interesado pa po tayong mamasyal, di po ba? Kasi yun yung sasabihin natin, oh, walang klase, sarap mamasyal, pero hindi natin iniisip na pumuntang simbahan. Mas maganda pang maglaro ng mga computer games kaysa pumunta sa simbahan. Mas gusto nyo pa, mas interesado pa kayong manood ng Netflix kaysa pumuntang simbahan. Pero alam po ninyo, nais ng Panginoon ng lahat ng tao ay dapat pumunta sa simbahan, worshipin siya in spirit and in truth. And also, God is interested, mga kapatid, that we talk about Jesus Christ. Nais po ng Diyos na pag nag-uusap po tayo, ang pinag-uusapan po natin ay about sa ating pong Panginoong Hesus. Yan yung nais niya. Pero kung minsan, mga kapatid, mas gusto pa natin pinag-uusapan yung ibang tao. Mas gusto pa natin na manood. Gusto pa natin pinag-uusapan kung paano yumaman. Di ba? Paano lumago ang isang business. Pero kung minsan nakakalimutan po natin na dapat ang pinag-uusapan po natin ay about kay Jesus Christ. Mas interesado ang Diyos po dyan. Mas marami yung conversation po natin sa ating mga kaibigan about the Lord Jesus Christ. Kaya praise God to your teachers or your friend that invited you to come to church because we are talking about God. We are talking about Jesus Christ. At mahalaga po yan, mga kapatid. Kung ano yung interest ng Panginoon, dapat ganun din po yung interest po natin. Kung tayo po ay talagang kaibigan ng Panginoon. Kung ano yung hate ng Panginoon, dapat ganun din po yung hatred natin. Kung ano yung hate ng Panginoon. Kung ano yung iniibig ng Diyos, yun din po sana yung iniibig ng Diyos. Iniibig po natin, mga kapatid. Tingnan po ninyo sa 1 John. 1 John. Kung ano yung ayaw ng Panginoon at kung ano yung nais ng Panginoon. Sa 1 John. 1 John chapter 2, verse 15. 1 John chapter 2. Sabi po dito, 1 John chapter 2, verse 15. Sabi ng utos ng Panginoon, love not the
Word. Neither the things that are in the Word. Sabi ng Panginoon, Huwag niyong mahalin ang mundo. Huwag niyong mahalin ay yung mga bagay na nandito sa mundo, yung system na nandito sa mundo. Sabi ng Diyos, babala, if any man love the Word, the love of the Father is not in him. Mas mahal niyo pa yung mga material na bagay po ninyo kaysa sa Diyos? Sabi ng Panginoon dito, if any man love the Word, the love of the Father is not in him. Wala yung pag-ibig ng Diyos sa'yo. Kung mas mahal mo yung mga possession na nandito sa mundo, yung goal mo is those earthly things, mga kapatid, instead of God, sabi ng Panginoon, the love of the Father is not in you. At ano yung mga nandito sa mundo na sinasabi ng Panginoon na dapat ay huwag natin mahalin? Sinabi po dito in verse 16, for all that is in the world. Ano yung mga bagay po na yan? Sabi po dito, the lust of the flesh. Sin, kasalanan dito po sa mundo. Our sinful nature, immorality is evil, and those things ay ayaw po ng Panginoon. Di ba kapag pumupunta kayo sa WCC, mga kapatid, marami kayong makikita ng mga poster. Ano yung mga makikita nyo in billboards? They are naked, di ba? That is the word, that is the lust of the flesh. And another thing that is in the word, na sabi ng Panginoon, love not. Sabi niya dito, and the lust of the flesh. The lust of the eye. May nakita ka na magandang cellphone yung mga classmate mo. Ano yung gusto mo? Sana magkaroon din ako ng ganyan. Masigit pa dyan, mas brand new na iPhone. Di ba? Usually, ganyan yung mentality. But sabi ng Panginoon, love not the world. Sabi niya dito, and the pride of life, boasting about your riches, about the status that you have. Mayaman naman ako, makakapagpa-doktor naman ako, mabubuhay ako ng ganito. No, you cannot boast about God because God can take your life even now, kahit mamaya. Kasi siya yung nagmamaya-ari ng buhay po natin at kaya niya rin pong kunin yung buhay po na yan. Pero again, mga kapatid, a friend of God is interested in the things of God. In James chapter 4, tingnan natin sa James chapter 4. James chapter 4. In James chapter 4 verse 4, sabi niya dito, ye adulterers and adulteresses, know ye not the friendship of the world is enmity with God? Enmity with God or enemy with God. Whosoever therefore will be friend of the world is the enemy of God. Kung mas mamahalin po ninyo yung lust of the flesh, lust of the eye, and pride of life, mga kapatid, yung pag-ibig ng Diyos ay wala po sa atin at hindi po tayo kaibigan po ng Diyos. Again, reminder, if we are really indeed saved or we are really indeed friend of God, we are interested in the things of God. Another thing, a friend of God enjoy fellowship with God. Kung tayo po ay ligtas, gusto po natin maka-fellowship ang Panginoon lagi, makausap ang Panginoon lagi. And we know that Abraham, he always prayed to God. Not only Abraham, but also Daniel, di ba? And also the disciples, they are praying to God. And that is one of the fellowship may re-render po natin sa Panginoon. We are talking to God by prayer. Pero ang Diyos ay nangungusap po sa atin through His Word naman. Pag prayer, tayo ay nakikipag-usap sa Diyos. Pag nagbabasa naman tayo sa salita ng Panginoon, ang Diyos ay nakikipag-usap po sa atin. Sa mahalaga, nabasahin ang salita ng Panginoon dahil ito po yung Word ng Panginoon. Makikipag-usap ang Panginoon sa atin sa Kanyang salita. At sabi sa Biblia, faith is cometh by hearing and hearing the Word of God. Kaya mahalaga po, mga kapatid, na tayo po ay manalangin.
Not only that, yung fellowship, may enjoy natin ang Panginoon hindi lang po sa panalangin, kundi fellowship with other Christians. Sabi sa Matthew chapter 18 verse 20, "For there are 2 or 3 that gathered in my name," sabi ng Panginoon, "I am in the midst of them." Another thing, mga kapatid, that we enjoy the presence of the Lord, the fellowship is not only prayer, but also fellowship with other Christian and also propagating the gospel. Kung tayo po ay ligtas, tayo po ay kaibigan ng Diyos, tayo po ay dapat po na ipinapangalap ang ebanghelyo ng Panginoon. That's why we have soul winnings. That's why we have these events. Para yung mga tao na hindi nakakakilala sa Panginoon ay makapakinig ng ebanghelyo na si Jesus Christ lamang ang daan para maligtas ang isang tao. In Matthew chapter 28 verse 19 to 20 po yan, mga kapatid. Another thing, mga kapatid, is a friend of God will be loyal to the cause of Christ. Parang isang kaibigan lang na in general, no? Dapat kaibigan mo, loyal sa'yo. At nais din ng Panginoon, dahil tayo po ay ligtas na, dahil tayo po ay kaibigan ng Panginoon, dapat tayo ay maging loyal po sa Diyos. Just like what He said in Matthew chapter 10 verse 37, "Love God more than anything else, even your parents, even your kids, and whatsoever. More than anything else, mas mamahalin mo ang Diyos." At yun yung loyal na nais ng Panginoon po sa atin. Now, maaari niyo pong sabihin, mga kapatid, what is a friend? Those criteria ay wala po ako. And it's a sad thing. Do you know God personally? Ay parang wala naman po akong ganon. Do you have fellowship with God? Parang wala naman akong ganon. Do you have the desire to win soul for Christ? Wala naman akong ganito. So, ibig sabihin, you are not a friend of God. Because you are not doing His will and you are not in the will of God. So, yung question, mga kapatid, is how to become a friend of God. How to become a friend of God. How to become a friend of God, and you will become a friend of God by faith. Sa pananampalataya, it's not by works. It is not how good you are, mga kapatid, but it is by faith. It is by faith. Sabi nga sa Bible kanina sa James chapter 2, di ba, na-mention doon that Abraham believed God. Kaya ngayon, yung righteousness ay binigay ng Panginoon sa kanya, and he is now called a friend of God. It is by faith, mga kapatid. It is by believing in the Lord Jesus Christ. And we know that we are all sinners. Sabi po sa Biblia, di ba? Sinabi ko kanina in Romans chapter 3, verse 10, "There is none righteous, no, not one." In verse 23, sabi na, "But we are all fall short of the glory of God," mga kapatid. That in Romans chapter 6, verse 23, sabi po dito, "For the wages of sin is death." Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya wala po kayong makikita na tao na nabubuhay na ngayon na napakahaba. Sabihin natin, 500 o 400 or 300, wala na. Bakit? Kasi ang katotohanan na lahat ng tao ay mamamatay. Bakit? Ang lahat ng tao ay makasalanan. One time, pumunta po kami sa school ninyo, sa WCC. Marami pong may gusto maging nurse. Sino may gusto maging nurse po sa inyo dito? Pwede pong itaas yung kamay? Nurse. Walang may gusto? Maging doctor someday. Ayan, may mga doctor someday, okay? Good. Pero alalahanin po natin, kahit nurses, kahit mga doktor, mga kapatid, they don't have the ability na yung buhay ng isang tao is maprolong na napakahaba hanggang eternally. There's no such thing. Maaaring bibigyan lang ng ilang buwan o ilang taon para gumaling yung tao, pero yung eternity, mga kapatid, is tayo po ay mamamatay. Sinabi po sa Biblia, dahil tayo po ay makasalanan, mga kapatid. Tayo po ay lahat ay nagkasala. Pero again, napakaganda po yung
yung ino-offer ng Panginoon po sa atin. To be forgiven of our sins, to be called sons of God, and also to be called friend of God through our Lord Jesus Christ. Balik po tayo sa binasa po natin kanina sa Romans. Romans chapter 5. Romans chapter 5. Tayo ay magiging kaibigan lang ng Diyos sa pamamagitan po ng pananampalataya kay Jesus. Sabi po dito, but God commended His love toward us. In while we were yet sinners, nung tayo pa ay mga kasalanan pa, mga kapatid, ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig po sa atin. Si Kristo po ay namatay para sa ating mga kasalanan. And in verse 9, much more than being now justified, tayo na ay pinatawad ng Panginoon, pinawalang sala ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang dugo. We shall be saved from wrath through Him. Tayo ay ililigtas po ng Panginoon sa kapahamakan. Ano yung kapahamakan yan, mga kapatid? Ay separation with God eternity, and that is hell. Pero dito, dahil po si Kristo ay namatay po sa atin, sinabi po niya dito, dahil sa dugo ni Kristo, tayo na ngayon ay napawalang sala. At tayo na ngayon ay ililigtas ng Panginoon sa wrath, sa puot ng Diyos. Hindi na tayo mapupuntang impyerno dahil po sa ating pong Panginoong Yesus. At sabi niya dito, for if when we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son, much more being reconciled, we shall be saved by His love. Ang ganda po ng pag-ibig ng Panginoon po sa atin po, mga kapatid. If we will just going to put our faith in the Lord Jesus Christ, that He is the one who died for our sin. He is buried, and in the third day, He rose again. Our faith in Him, mga kapatid, tayo po ay Kanyang ililigtas. Tayo na ngayon ay tatawagin ng Diyos na Kanyang mga anak sa John chapter 1, verse 12. Tayo na ngayon ay maging kaibigan ng Diyos, mga kapatid. Now, kung tayo na ay tumanggap, if we put our faith, if we confess about the Lord Jesus Christ, mga kapatid, God wants us to strengthen this fellowship kung kayo na ay tumanggap sa Panginoon. We strengthen our fellowship with God by obedience, mga kapatid. By obedience. Kung tayo na ay talagang tumanggap sa Panginoon, tayo ay dapat sumusunod at naglilingkod po sa Panginoon. Now, sumusunod tayo, ino-obey natin ang Panginoon at naglilingkod po tayo sa Panginoon, hindi para tayo ay maligtas. Dahil tayo na ay ligtas na, mga kapatid. That's why, pag naglilingkod po tayo sa Panginoon, pag ino-obey natin ng Panginoon, yung relationship po natin sa Panginoon ay, it will be strengthened, mga kapatid. And lastly, mga kapatid, is friends become better friends through fellowship. Na-mention ka na po kanina, if you are really indeed friend of God, you know God personally. And when you know God personally through the Lord Jesus Christ, you pray for Him, you study the Word of God, the Bible, you have fellowship with other Christians, you serve the Lord in order for us to grow spiritually. So can I ask everyone to please stand, please? Ask to please stand. Tatanungin ko po kayo, kahit nakayuko ang bawat isa, I ask everyone to please bow their hand. Ang tanong ko po sa inyo, mga kapatid, is, are you going to respond to the greatest opportunity offered by God to you as individually? Ano yung ino-offer ng Panginoon? To be reconciled to God, to be saved from your sin, to be His friend. Magre-response po ba kayo sa invitation ng Panginoon yan, sa opportunity na binibigay po sa atin ng Panginoon? I hope and I pray, mga kapatid, that today you will respond to this greatest opportunity na binibigay po sa atin ng Panginoon by putting your faith in the Lord Jesus Christ. And let us pray.
Our gracious, loving Father, again, Lord, we are so thankful for this greatest opportunity na binigay niyo po sa amin as sinners. Binigyan niyo po kami, Panginoon, na oportunidad na maging kaibigan po kayo. Oportunidad, Panginoon, na mapatawad ang aming pong mga kasalanan at matawag na inyong mga anak sa pamamagitan po ng pagtanggap kay Jesucristo bilang sariling tagapagligtas. At dalangin po namin, Panginoon, na kayo ang patuloy na mangusap, Panginoon, sa hindi lang po sa Sunday School na naganap, kundi sa susunod din po na service, Panginoon. Maraming salamat, Lord, for this greatest opportunity na binigay niyo po sa amin that we enjoy right now. Ituloy namin dinadalangin sa makapangyarihan pong pangalan ng ang Panginoong Hesus. Amen. Okay po, maraming salamat and God bless you everyone. At magpapatuloy po yung service po natin. Okay, mag-break lang po tayo ng konti, at least 15 minutes. And go back lang po kayo dyan. Drink ng tubig o mag-CR po kayo, nasa baba. Then balik po kayo ng 10. Maraming salamat po.